Gabi po sa bawat isa. Good evening po. Wala mo atala kung kasabi. Maya pa bengi po kay Balang Metong. Napakabilis po ng araw, po, ng buwan. Nasa na po tayo, pang-5, 5th month ng year ng 2026. At ilang buwan na lang po, sisilip na yan naman Jose Marichan. Malapit na naman. Ang bilis po. At ito pong mga mensahe na atin pong mga napag-aaralan, lagi ko pong nababanggit na laging nakaakma po sa mga sitwasyon kung ano po yung nangyayari sa ating mga kapanahunan at sa mga kanya-kanya po natin buhay. Yung mga private life po natin. Eksaktong-eksakto o akmang-akma. Kaya nga po, sa buwan ng May na ito, ang ating pinakatema po ay yung why we need to stand firm in the faith. Bakit daw po tayo ay dapat, na manindigan, kailangang manindigan ng matatag, ng may katatagan sa ating pananampalataya. Dahil po ang pananampalataya, ito po yung sikreto. Ito po yung natin sa ating Panginoon na yung katulad po na sinabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, without faith it is impossible to please God. Kung wala pong pananampalataya, hindi po imposible po na masiyahan, maglakan ang ating Panginoon. Kaya nga po, tayong mga mananampalataya, dapat po atin pong iniingatan, dinidepensahan itong ating pananampalataya. Sabi rin po ni Peter, 1 Peter sa chapter 1, verse 6 to 7, ang sabi po, pwede ho ba natin iyan sa ating LED? 1 Peter chapter 1, verse 6, 7, ano po ang sabi? In all this, you greatly rejoice, though now, for little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Sa verse 7 po, this have come so that the proven genuineness of your faith, upang yung atin pong pananampalataya ay, ma-prove, yung pagkatotoo nito, sabi diyan, of greater worth na higit na mas mahalaga po sa ginto, which perishes, nawawala po yan, even though refined by fire. Kahit po ito ay nailalagay o sinasalab sa apoy, may result in praise, glory, and honor with Jesus Christ is revealed. Inihantulad po sa ginto yung ating pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya po natin. Ang ginto po kapag yan ay sinalab po, inilagay sa apoy, depende po yan kung gaano po kainit, makikita po natin yung lahat ng dumi noong gintong yon ay natatanggal. Ang ating pananampalataya po, nagiging matibay po yan, nakikita natin yung pagka-genuineness po niyan kapag tayo po ay dumadaan sa mga iba't ibang klase ng trials at ng mga problema. Diyan po natin makikita yung katatagan po ng ating pananampalataya na kahit na anong mangyari, hindi ka bibitaw sa salita ng Diyos. Hindi mo bibitawan yung pananampalataya mo sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya po kailangan nating manindigan. Kailangan po natin na maging matatag yung ating pananampalataya. Kaya nga, dito po sa James chapter 4, verse 6 to 7, ang sabi po dito, but He gives us more grace. Tandaan po ninyo yung unang sentence. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Tayo po'y sumandaling pumikit at manalangin. Ama, salamat po muli sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito kung paano po ninyo iningatan ang bawat isa't isa sa pagpunta po nila dito.
Maraming salamat din po, Panginoon, kung paano mo sinustain yung aming mga kanya-kanyang kalakasan, physically po, Panginoon. Even our spiritual, Panginoon Diyos, na relasyon namin sa inyo. Panginoon, maraming salamat po. At sa gabing ito, Panginoon Diyos, nagdideklara po ako, Panginoon Diyos, ng kalayaan sa anumang uri, Panginoon, ng mga bisyo, Panginoon. Kalayaan, kagalingan sa anumang uri ng mga karamdaman, Panginoon. Anumang uri ng karamdaman, kahit na ito pa yung Panginoon, malubhang karamdaman, alam po namin at naniniwala kami sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami po ay gumaling na, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa iyong pagkilos sa aming mga kanya-kanyang buhay, Panginoon. Nagpapasalamat din kami sa aming mga bisita, Panginoon Diyos. Walang aksidente sa inyo, Panginoon. Ito ay itinilaga mo upang marinig nila ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon Diyos. Buksan mo po yung mata ng aming mga puso, mata ng aming mga pangunawa, upang tanggapin namin na may kagalakan, upang aming tanggapin, Panginoon, na may kasiyahan, upang lalo pa po naming maunawaan kung gaano mo kami kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. At muli, Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Sa gabing ito na kami ay tinipon mo dito sa iyong sanktuaryo, sa iyong bahay-sambahan, upang muli pakinggan namin, Panginoon, ang iyong banal na salita. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. James chapter 4 verse 6 to 7. Ang sabi po dyan, but He gives more grace. Pinagkalooban niya po tayo ng labis-labis, higit na biyaya. That is why Scripture says, God opposes the proud. Ano po? Ayaw po ng Diyos. Eno po ning Ginoo remparatut. Deng mayabang, deng mapagmaragol, deng mapagmatas. Ano po? Ayaw ng Diyos yung mga mayayabang, yung mapagmataas, yung maraming kinakain na fried chicken. Ano po? Yung ma-pride ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Ano po ang sabi niya? But shows favor to the humble. Subalit sa niya, dadapat, pinapakita niya po yung pabor niya, favor niya doon sa mga mapagpakumbaba. Sa verse 7, sabi po, submit yourselves then to God. Kanino daw po natin ipapailalim, isasubmit yung ating mga kanya-kanya sarili? Kanino po? Sa Diyos. Ano po? Yan ang sinasabi. Resist the devil. Sino po yung magre-resist sa devil? Kay Satanas. Sino po? Ang Diyos ba o tayo? Tayo. Ano po? Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, yung grace niya, yan ang pinagkaloob niya sa atin. Kaya po, ano ang sabi doon sa Titus chapter 2 verse 11? Basahin po natin. Titus chapter 2 verse 11. Ang sabi po dito, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Yung susunod pong verse, it teaches us to say no. Yan po yung grace, yan po yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Ano po? Tinuturuan po tayo na magsabi na hindi. Saan? To all. Ano po? To ungodliness and worldly passions, and to live self-control, upright, and godly lives in this present age. Yan po yung kapangyarihan ng biyaya, yung grace. Itang grasya, niya na yung Ginoo na binyene kaya katamo. Na tuturuan na nakatamo, tinuturuan po tayo na magsabi na hindi, ayaw ko sa kasalanan. Ayaw ko sa mga karumihan. Yan po yung kapangyarihan ng grace. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, sabi, but He gives us more grace. Para po mapaglabanan natin anuman po yung mga uri ng mga kasamaan na yan. Malinaw po ba sa atin? Kaya kung tayo po ay sinasubmit po natin, pinapailalim po natin ang ating sarili sa ating Diyos, ano po, kayang-kaya po nating i-resist ang kalaban, ang kaaway. Bakit? Dahil yung kapangyarihan na meron ka.
yung biyaya na meron ka. Yan po yung grace. And He will flee from you. At tatakbo po, aalis ang kaaway. Naranasan din po namin dito sa bahay-sambahan na ito kung paano po kami magtaboy, magpalayas ng masasamang espiritu po. Yung inaalihan po ng masasamang espiritu. Meron pong pumunta rito. Pumunta na po sila dito sa may bahay-sambahan sa Santa Te. Yung chapel daw, tinanggihan po sila dyan. Pagkatapos meron nakapagsabi, munta kayo kay Calvary. Sabi niya, ating Karina, ano po, pumunta po sila dito. Ano po, gabi na po yun. Pagkatapos po ng last service po. Pagkatapos kami po ni Pastor Manny, Pastor John, Sister Nelia, yung mga iba pa po naming mga kasamahan. Ang ginawa po namin, bago namin pinuntahan yung sinasabi po nilang naalihan ng masamang espiritu. 5 na po sila o 4 po silang malalaking mga lalaki po. Maliit lang po yung inaalihan ng masamang espiritu eh. Ano po, kayang-kaya niyang ibalabag. Po. Kaya na ba't itang aso patugot na kaya po umaatungal. Hindi po umaatungal yung aso na At nung sinabi po sa amin yan, sabi ni Pastor Manny sa amin, mag-communion tapa at saka tama manalangin, sabi niya. Nag-communion po kami, nanalangin po kami, diyan po sa mission office. Nanalangin po kami, hiningi po namin sa ating Panginoon na protektahan po kami at saka pa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kung ano man yung espiritu na nandoon sa taong yun, pinalayas na po namin. Alam po ninyo, pagpunta po namin doon, yung pong lalaki na sinasabi nilang nagwawala po, na malakas, nakahiga lang. Sabi ni Pastor Manny, paikutan natin. Pinaikutan po namin. Tapos kami po ay nag-i-intercede habang si Pastor Manny naman po, nagka-cast out po siya. Alam po ninyo kung ano yung itsura ng tao? Wala po, uling makakira, nakahiga po siya, pagkatapos tumayo po siya. Nakatingin lang kay Pastor Manny ng ganyan. Wala na po siyang magawa. Tapos yung aso na sinasabi po nilang umaatungal, tumahimik po. Pagkatapos nilay hands na po. Wala na po yung masamang espiritu. Alam po ninyo, kapag may tunay ka pong intimate relationship, relasyon sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, yan po yung nagagawa ng isang mananampalataya. Kahit kayo po, dahil po yung power na meron kami, dahil tinanggap din ninyo ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas at Panginoon ng buhay ninyo, yan pong power na yan, meron din po kayo. Dahil isang Diyos lang po, meron tayo. Hindi po iba-iba ang Diyos namin. Hindi po yung iba yung Diyos namin at yung iba, yung sa inyo, iba rin. Isa lang po yan. Kaya kapag meron kang intimate relationship, meron kang maigting, na relasyon sa ating Panginoon, yung tamang relasyon mo, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong palayasin ang 10,000 mga demonyong yan. Sa pangalan lang po ng ating Panginoong Jesus, tumatakbo po ang kaaway. Meron nga pong, ugali ang demonyo. Ang demonyo po, sila, matyaga sila. Matyaga silang binabantayan tayo. Kung itong mga mensahe na ito na atin pong napapakinggan, totoo nga bang ipinamumuhay natin? Totoo ba na ito ay isinasapuso ba natin? Totoo ba na pinaniniwalaan mo na ang salita ng Diyos makapangyarihan? Totoo ba na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, pwedeng magpalayas ng masamang espiritu? Matsyagala pong maninahirin. Pagmasdan da katamo. Ano pa yung isa na kanilang, karakter, yung ugali nila? Sila po ay masunurin. Parang masunurin pa sila kaysa sa mga Kristiyano. Kapag sinabi mo, in the mighty name of Jesus, ikaw na masamang espiritu, umalis ka dyan sa katawan ng taong ito. Wala kang kapangyarihan dyan, wala kang karapatan. Sumusunod po sila. Nangangatal pa.
Pero pag tayo po, sinabihan po tayo ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, sige na, mag-ministry na ka, ibigay mo ni Ingaldo ngayon, ing Sabado. Lord, balo mo naman po, palagi na akong didinan overtime itong Sabado. Nakapangkarakala reason. Pero in demonyo, sinabi mo, in the mighty name of Jesus, get out! Makoyo, masunurin la rin. Po. Pero rin Kristiyano, Lord, ika pa yan? Mga tagya pa, manyugrado yan pa. Pero, dito po makikita natin, kapag ikaw ay meron talagang tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus, kayang-kaya mo, sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesus, yung mga espiritu na yan, lalayas yan. Amen po ba? Kaya nga po, itong sinasabi dito sa Titus 2:11, for the grace of God, sabi niya po, of God has appeared that offers salvation to all people. Pagkatapos yung ilang, it teaches us to say no. Totoo yung po ito. Kapag meron ka talagang intimate relationship at saka yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, ito po yung, ito yung nagagawa sa buhay po natin. Kaya nga po pwede tayong mamuhay na may katuwiran. Pwede tayong mamuhay na may kabanalan. Kapag sinusunod po natin ang mga utos ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po tayo, hindi po tayo na nakakatayo ng may katatagan o pwedeng manindigan, at makatayo ng may katatagan dahil po tayo ay matibay. Tayo ay tigasin. Hindi po natin pwedeng, ipagmalaki sa kaaway. Ingkalaban po, saguli, akay na katamo, atomba na katamo. Ingkay na. Tayo po ay nakakatayo lang po ng may katatagan dahil po doon sa kapangyarihan ng pagpapakumbaba, ng humility. Yan? Yung submission, yung marunong kang magpasakop, magpailalim sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, itong grace na ito, kapag meron po tayong nagagawa, palagi ko pong ito nauusal sa aking sarili. Kapag meron po ako na-accomplish, ano man po yung na-accomplish ko, ang sinasabi ko po sa sarili ko, Lord, only by your grace po. Dahil lang po sa inyong biyaya, Panginoon, kaya po nagawa ko ito. At hindi ko rin po makalimutan yung Luke 10, 7, yung unworthy servant lang po ako, Panginoon, ginawa ko lang po yung pinagagawa ninyo. Yun lang po. Lagi po yan. Dito po makikita po ninyo kung paano yung grasya ng ating Panginoon, kung paano lalo pang kikilos, mararanasan mo yung kapangyarihan. Kaya nga po, dito sa ating pag-aaralan ngayon, why we need to stand firm in the faith? To fight against the enemy. Yan po yung pinaka-topic po natin ngayon. To fight against the enemy. Alam po ba ninyo na noong tinanggap ninyo ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas, Panginoon ng buhay ninyo, kayo po ay kasama na. Doon sa dapat malaman po ninyo na meron pong pakikipagdigma. Spiritual po. Dapat po, to fight against the enemy. Yung dati po nating kasing kaibigan, yung BFF po natin, walang iba kung hindi ang demonyo, si Satanas, kalaban na po natin ngayon. Kaaway na po natin siya. Amen po ba? Baka buriye pa pong BFF. Atin niya pong gewang masanting kaya kayo, Satanas. Atin niya pagawang masalese kaya kayo. Po, ipapagawa na niyan yung pakilala kay Kristo nung hindi mo pa kakilala si Kristo. Ano pinagagawa niya? Mainitin ang ulo mo. Mapagmura ka. Mapangupit ka. Babayero ka, sigwarol ka. Lasenggo ka. Yan ang pinagagawa niya sa puro po yan.
puro kasamaan. Pero magbuhat nung nakilala mo ang ating Panginoong Hesukristo, naging matuwid ka sa harapan ng Ama dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, meron po, dapat tayong lumaban sa kaaway po natin. Kaya po, itong una natin pag-aaralan, we must stand firm in the faith to fight the enemy, therefore, be aware of spiritual battles every day. Dapat po, aware tayo. Alam natin, kilala natin na meron araw-araw, meron po tayong pakikipagdigmaan, pakikipag-away, pakikipaggera. Spiritual po yan. Hindi po yung literal, hindi po katulad itong ginagawa ng Iran, Israel, at saka ng US. No? Pindutan lang po yan. Push button lang, lumilipad na yung mga missile. Tayo po, hindi ganyan. Spiritual po yung pinag-uusapan po dito. Hindi natin nakikita, but they are powerful po. Malalakas po yung kalaban po natin na yan. Kaya nga po, tayo po ay hindi nakikipag-away sa laman, sa dugo. Mga forces po yan na hindi natin nakikita. Kaya nga, po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12? For we are, sabi po dyan, not fighting against flesh and blood enemies. Hindi po tayo nakikipag-away, laban sa sa laman o sa dugo, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Meron po tayong hindi nakikitang mundo po nitong mga evil rulers and authorities. Ang kaaway po si Satanas, ginaya niya po yung pong, anong tawag nito? Yung pong, kung tayo po dito sa, sa church pa natin, meron tayong organizational chart. Yung pagkasunod-sunod po ng mga leaders, kapangyarihan, ginaya niya po yan. Meron po sila. Kaya nga po dito, ano po ang sabi? But against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Yan po yung nagiging kaaway po natin. Kaya nga po, ang sabi po ni Pastor Manny sa kanyang preaching po kagabi, alam po ninyo yung mga espiritu na yan, yan po yung mga disembodied spirit po, walang katawan po yan. Kaya naghahanap. Katulad po noong, yung espiritu ng mainiti ng ulo. Espiritu ng walang pasensya. Espiritu po ng pag-iinom. Espiritu ng paninigarilyo. Mga basic po na yan, mga espiritu. Pero makapangyarihan po yan. Espiritu ng pagsusugal. Espiritu ng pagdodroga. Espiritu lapuran. Lawenyo po rin. Ingkay na, pagmasdan na lang po ninyo yan, kagaano po yan, makapangyarihan na yan. Kapag yan ay sumanib sa isang tao, pag pinasukan niya ang isang tao. Yun na lang pong mga nagdadrugs, mga nagsusugal. Sabi nga nila, yung mga nagsusugal at saka nagdadrugs, halos parehas po yan. Kapag gahaman na sila, nanginginig na yan. Kahit na anong makita niyan, para lang masustain nila yung kanilang pangangailangan sa sugal at saka sa pagdodroga. Kahit na anong makita niyan, dinadampot at ibinebenta para po masustain lang nila yung pangangailangan. Espiritu lapuran na itamo nakakit. Dito rin po sa loob ng bahay-sambahan yan, may espiritu rin po. Ano po yung espiritu na yan? Yung antok, tulog. Ano po yan? Yung espiritu po na kung ano yung inilalagay sa ating kaisipan, nililigaw yung ating kaisipan. Dinidistract niya. Marami pong klaseng espiritu yan. Kaya nga po, be aware of spiritual battles every day. Hindi po sinabi dito na Monday, Wednesday, Tuesday, Friday lang tayo may spiritual battle. Ang sinabi po dito, every day, 24/7. Kahit nga po pag natutulog tayo kung hindi natin pinapaselyuhan sa banal na espiritu, pinapaprotektuhan yung ating kaisipan, kayang-kayang ipasok ng kaaway po yung mga impurities. Doon lang po sa nananalangin tayo. Pag nagpipray po tayo, nananalangin ka, talagang very passionate ka na nananalangin.
Pagkatapos may bigla na lang naisip mo yung yung may ginawa ka noon na kasalanan, pero hiningi mo na ng tawad sa ating Panginoon. Pero isiniksik ng kaaway para ma-distract ka. Ganyan po katindi ang kaaway. 'Di ba? Sino po yung naka-experience na ng ganito? Nananalangin ka, pagkatapos bigla na lang may papasok sa isip mo, madidistract yung pananalangin mo, mahihinto. Pinapaalala ng kaaway. Pero meron po tayong kapangyarihan. Tandaan po ninyo yan. Binigyan po tayo ng authority. Kaya nga po itong Ephesians chapter 6 verse 12, sabi niya, "For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places." Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, ano po ang sabi rin dito? "For though we live in the world," tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Hindi po yung mga missile, hindi po yung mga AK-47 ang ginagamit po natin. Hindi po yung 45, hindi po yung Magnum 38. Hindi po yun ang gamit natin. Ano po ang sabi dyan? On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Alam po ninyo, yung weapon na meron tayo, ito po yun. May divine power to demolish strongholds. Ano po? Yung mga strongholds na yan, saan po nag-uumpisa? Saan po yung battleground ba ng labanan sa atin? Nandito po sa isip. Sa ulo po natin, sa kaisipan po natin. Dito, naglalaban po yan. Ano po? Ngayon lang may paglalaban yan. May battle, nakikipaggera na po kayo. Dahil pilit po na ginagawa ng kaaway na i-distract kayo para hindi ninyo mapakinggan, maunawaan itong pinag-aaralan natin dahil ito po yung weapon na ipaggagamitin natin sa kanila. Nakukuha po ninyo? Naunawaan po ba ninyo? Kaya nga, ano po ang sabi dyan? Yung weapon na meron tayo ay may divine power to demolish strongholds. Ano ba yung mga strongholds na yan? Sa verse 5, ano po ang sabi? We demolish arguments and every pretension. Sa iba pong salin, lofty opinions. Sabi po, that set itself up against the knowledge of God. Mga argumento po, mga reasoning. May pakiramdaman yan. May pakiramdaman ni salita na ng ginusasabihan ng pastor is. Ingay na. Atin niyang papalugki, may pinapasok po sa kaisipan mo na iba. Ano po? Wari ating kang halben nandin, pinutot memo. Pinost memo. O kaya ating kagagawan. Pero naglalaban yan sa isip mo. Ano po? Yung mga lofty opinions. Ano po? Yung pagpapanggap. Yan po yung mga strongholds ng kaaway sa ating kaisipan na dapat po nating i-demolish. Sirain, wasakin. Yan po yung mga lumalaban, kumokontra. Sa alin? Sa knowledge of God. Doon po sa kaalaman ng Diyos. Nakamakiramdam. Pero ang banal na Espiritu, ang sabi sa iyo, makinig ka, mag-pay attention ka. Dahil yung mga message na yan, magagamit mo kapag ikaw ay tinutokso ng kaaway. Yan po ang battleground yan ito. Battleground po. But, sabi po niyan, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Atin pong binibihag. Binibihag po natin ang bawat kaisipan na na dapat maging obedient po sila kay Kristo. Unang-una yan, yung ating sariling kaisipan. Dapat bihagin natin na ito. In the mighty name of Jesus. Dahil may divine power ka, dinedemolish ko lahat yung strongholds na ito sa aking kaisipan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na dapat aware po tayo
na kahit nandito tayo, may spiritual battle po yan. Ano po? No, kanina lang na pagpunta mo rito, may spiritual battle na. Mag-online na ka mo. So mag-online ka, nakamamiblas. Nakapagal mamipi. O kabang maka-online ka, ano nga gagawan mo? Pwede na ka mamamangan, pwede ka mamipi. Pwede kang manalbeket at sumangid. Naranasan na ho ba ninyan? Tayo lahat naman nakapag-online na Di ba? Sino po yung hindi pa nakapag-online dito? Pag nag-online ba tayo, nakakapag-concentrate ba tayo na ibibigay ba natin ng 100%? Yung pakikinig po natin. Anita mo, ng talakad ka, ng muntakak kita, ng ating kagawang kita. Pero pakiramdaman mo, pero alayong kaya mo, ingisip mo, kitang message. Di ba? May struggle na tayo dyan. Alam po ninyo, may malaki rin pong disadvantage kasi yung online. Ang online po, salamat sa Diyos, ginagamit niya po yan. May mga tao po na talagang pag nakakarinig ng salita ng Diyos, uhaw po yan. At naibibigay naman nila yung attention po nila doon sa pinakikinggan nila. Pero madalas po, nagagamit ng kaawayan para ma-distract ka. Pero dito po, ang sabi dyan, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Dapat itong unang-una, itong ating sariling kaisipan. Bihagin natin yan sa pangalan ni Kristo. Sumunod ka, kaisipan ko. Iutusan po natin. Kaya nga, ito pong mga salita ng ating Panginoon na ito po yung magbibigay sa atin ng kaalaman kung bakit dapat tayong laging makipaglaban sa ating kaaway. Matindi lang po rin kalaban tamo, pero matindi ay Kristo. Amen po ba? Ano pa po ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9? Be alert and sober mind, sabi po. Maging alerto ka. Maging lagi kang handa. Wag matinag yung isip mo. Maging malinaw lagi yung kaisipan mo. Dahil kapag ang kaisipan po natin, hindi siya payapa, hindi siya malinaw, hindi po tayo nakakagawa ng magandang desisyon. Tama po ba? Magulo yung kaisipan tamo. Kaya dapat sabi dito, alerto ka, sober mind ka. Your enemy, the devil, sabi po dyan, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Sa Facebook po, lagi ko pong napapanood yung tungkol po doon sa safari. Yung mga turistang pumupunta po sa safari desert. Tama nga po. Tapos, iba-iba pong mga hayop pong nandun. May leon, may tigre, may giraffe, may elepante. Pagkatapos, pakikita po nila, ang isang leon, kapag meron po siyang gustong targetin, kainin, makasalikot siya pa, makakanyin niya pa. Lawe-lawe yun. Makanyin niya. Ing devil, makanyin niya. Isasabihan na yan. Sabi po. Anong sabi niya? Like a roaring lion looking for someone to devour. Makakaya ka niyan. Pagmasdahan ka. Nino kaya ka rin Makanyin niya po. Mag-ala leon niya mo pero eya leon. Magkunwa-kunwariya mo pong leon. Tapos ano po ang sabi diyan? Verse 9, resist him. Tanggihan mo siya. I-rebuke mo siya. Labanan mo siya. Sabi niya, stand firm. Tumayo ka na may katatagan. Sabi po diyan. Saan? Sa iyong pananampalataya. Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Alam po ba ninyo, yung mga mananampalataya na katulad po natin, pare-parehas lang po yung ating nararanasan na mga sufferings, mga trials, mga problema. Alam po ba ninyo yon? Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo. Lahat po ng mga mananampalataya. Kasi naman po, isa lang naman po yung trabaho ni Satanas. Ano po ang trabaho niya? Steal, kill, and destroy. Yan po yung trabaho niya. Ano yung nanakawin niya sa atin? Natural po unang-una yung salita ng Diyos. Pag nanakaw niya yan,
anong gagawin niya? Kill. Papatayin na niya. Yung kasiglahan mo sa paglilingkod sa ating Panginoon, mamamatay na yung kasiglahan mo sa pag-a-attend sa mga services po natin, sa CU, fellowship mo, hindi ka na nag-a-attend. Pagkatapos nun, destroy, sisirain ka na niya. Di-destroy ka na niya. Kung ang dati mong buhay, nung hindi mo kakilala si Kristo, 50% na masama, gagawin niyang 100% na masama ka. Kaya tingnan po ninyo yung mga galing ng rehab. Mga naging na-rehab po sila. Paglabas nila, ano po ang nangyayari? Higit pa sila doon sa dati. Kaya ang gusto-gusto nila. Sabi ko nga, bakit galing na nga sila sa rehab, paglabas nila, bakit gagawin na naman nila uli yung yung ginawa nila? Tapos makukulong na naman sila. Ali po, pastor, kasi po, imbyeda talaga, ing natural na byeda, itang atyo kayong kulungan. Potang lumwala po rin, magbakasyon lamo po kayong kilwal. Kaya magbalik lay kaya na. Daburi kayong kulungan, libre na pamangan. Tuturan. Kaya ita, muya masanting. Kaya na. Kaya nga po, ang kaaway, tandaan po ninyo, marami po siyang eskema na ginagawa po sa buhay po natin, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya. Kaya dapat alam po natin be aware of spiritual battles every day. Meron po yan, araw-araw. Sabi ko nga kanina, yung mananalangin ka lang, ang daming eskema ng kaaway para i-distract ka niya. Mawala ka na doon sa pagka-concentrate mo na nananalangin ka. Kaya tandaan po natin, araw-araw, 24/7. Daig niya pa nga si Mike Enriquez. Hindi niya tayo tatantanan. 24/7. Alam mo, tatayakan ko yating, kaya na. Hindi po tayo tatantanan. Pero, magpasalamat po tayo dyan sa mga trials na yan. Dahil yan po, kapag napagtagumpayan mo yan, dahil sa grasya ng ating Panginoon, tandaan ninyo, meron kayong power, meron tayong power, meron tayo pong, divine power, yung sinabi po dyan. Meron tayong divine power, huwag ninyong kalilimutan po yan. Para po, ang kaaway, hindi niya tayo kaagad-agad na, mabibihag. Siya yung bibihagin natin. Amen po ba? Pangalawa po, we must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, equip yourself with spiritual armor. Ayan. Tandaan po natin, hindi lang po natin basta tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas po natin, Panginoon ng buhay po natin. Dapat, katulad lang po yan ng isang sundalo o ng isang pulis. Kapag sila po ay natanggap sa isang sa pulis o kaya sa army o ano man po yung pinasukan nila ng hanay ng tawag nito, mga yung army, yung navies, yung mga pulis, dapat po ini-equip nila yung sarili nila kung paano yung pakikipaglaban sa kaaway. Tama po ba yan? Nagtitraining sila. Nag-aaral po sila. Pinag-aaralan po nila. Tayo po bilang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, dapat i-equip din po natin yung sarili natin. Hindi po yung meron tayo tayong espada. Meron tayong balisong. Meron tayong 45, meron tayong granada. Hindi po yun. Hindi po ganon. Spiritual armor po ang pinag-uusapan dito. Alam po din nyo na meron tayong spiritual armor? Sino pong nakakaalam nito? Dapat po, ginagamit natin yan. Dapat yan, lagi nakasuot yan. Kung pupunta po sila sa labas, meron silang vest, yung bulletproof. Pagkatapos, nandyan yung baril nila, nandyan yung batuta nila, nandyan po yung posas, nandyan yung radyo nila, nandyan yung bala nila, man po yung mga gamit nila. Nandyan po lahat yan sa katawan nila. Tayo naman po bilang mga mananampalataya,
meron din po tayo. Ito po, sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Tandaan po ninyo yan. Tandaan po ninyo ito. Dito po natin pag-aaralan yung mga equipment po natin. Ano po? Yung spiritual armor po natin. Kaya ano po ang sabi ng verse 13? Therefore, take up the whole armor of God. Whole, ang sinabi po dito, yung buo, kabuuan. Hindi po sinabing half. Ang sabi diyan, whole armor of God, that you may be able to withstand. Upang kayo, ano po ang sabi niya, ay makakaya niyong tayuan in the evil days. Yung mga masasamang araw. And having done all, kapag nagawa mo lahat yan, to stand firm, na makakatayo ka ng may katatagan, sabi po, sa verse 14, ano sabi? Stand therefore. Tumayo ka. Maging matatag ka. Sabi po niya, having fastened on the, ano po yung unang, ano po natin, spiritual armor, yung equipment po natin, belt of truth. Mamaya po, explain ko po yan, babasahin ko na po ng dire-diretso. And having put on the breast of righteousness. Tandaan po ninyo, yan po yung mga weapon po natin. Pangalawa na po yan. Sa 15, and as shoes for feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Pangatlo po. Pangapat, in all circumstances, take up the shield of faith. Susunod po, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Sa 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Ilan po yung ating equipment? Ilan po ba itong spiritual armor natin na ito? Ilan po ba itong sandata natin? 6 po yan. 7 kasama po yung prayer. Naunawaan na ba natin? Bilang mga Kristiyano, bilang mga believers kay Kristo, tandaan po natin, ang gera po natin, spiritual po ang pinag-uusapan. Ano po? Sa unseen world. Ano po? Yung dark world po na yan. Na hindi po natin nakikita ang kaaway, pero malakas po sila. Pero alam po ninyo na mas powerful po tayo. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa sa atin. Amen po ba? Kaya dapat wala nga talunan sa atin eh. Kung alam po natin na meron po tayong mga armas na dapat po nating ipaglaban sa ating kaaway. O ito po, talakayin natin. Ano yung una nating weapon? Yung belt of truth. Ang belt of truth po, pakita nga natin yung natin. Ayan. Ayan po. Noong unang panahon po kasi, kaya nga si Paul, inihantulan niya po sa isang sundalo. Dahil yan po yung gamit nila noon. Meron po silang belt dito. Ano ba ang ginagawa ng belt? Sa mga sundalo po, yung kanilang yung kanilang belt, matitibay po yan. Dahil mabibigat po yung nakalagay po diyan. Granada, yan, mga balas, baril, dagger, marami po yan, mabibigat po lahat yan. Kaya kapag ang sinturon, hindi po siya matibay, malalaglag lang po yan. Kaya nga, ang sabi diyan? Ang belt of truth, this represents integrity. Yung integrity, ito po yung katapatan, yung dangal, and God's objective truth. It holds everything together, keeping you grounded so you aren't misled by the enemy's lies. Marami pong skema ang kaaway. Marami pong kasinungalingan ang kaaway. Tutunakapin talagang anak ng Diyos. Tutunakapin talagang petawaran ng Diyos. Ano pong ilalaban natin dyan? Ano ba yung belt of truth na yan? Tutupin, matulid na ka, kaya arapanan ng Diyos. Wala namang matulid ka rin tao. Wala namang matuwid sa mga tao. Ano ang paglalaban mo dyan?
kailangan po natin, alam natin ang salita ng Diyos. Kaya po, lagi namin sinasabi sa inyo, naririnig sa likuran ng pulpitong ito, ano ba yung sinabi kay Joshua sa Joshua 1:8? Ano po yung sabi doon? Do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi po dyan. Ano ang sabi po dyan? Meditate on it day and night. So that you may be careful, to do everything written in it, then you will prosper and successful. Kaya nga dapat minemeditate po natin yan. Kung 24/7 tayong nakikipaglaban sa kaaway, dapat 24/7 din nating suot-suot yan pong spiritual armor na yan. Ito pong belt of truth. Dapat alam po natin na ang katotohanan po. Na ang kaaway, number 1 po siyang malaram. Father of all lies. Si Satanas. Ano pa po ito? Yung breastplate of righteousness. Sinturon ng katotohanan, breastplate of righteousness. Breastplate po, ito po yung nilalagay ng mga sundalo noon dito. Sa panahon po natin ngayon, ito po yung bulletproof vest na nilalagay po. Na pag binaril po yan, hindi po tatagos yung bala. Yung breastplate of righteousness, this protects your heart. Di ba yung mga sniper? Saan po yung una nilang binabaril? Pinapatamaan. Dito sa puso. Bakit? Dahil pag tinamaan ng puso, dahil dyan nanggagaling yung buhay, siguradong mamamatay yan. Mamamatay ang tao kapag tinamaan po ang puso. Kaya nga po, ang sabi dyan? This protect your heart and emotions. It isn't based on your own goodness. Tandaan po natin, hindi po base sa mga nagagawa po nating kabutihan, kayapan, na maging matulid tamo. Ano ang sabi diyan? But on the righteousness of Christ. That shields you from guilt and condemnation. Paano ka naging matuwid? Makanano kang maging matulid? Kaya harapan na ningig pa, uling kitang gewa ng Kristo, kaya krus na yung Kalbaryo. Kaya ika, matulid kang yun, kaya harapan na ningig pa. Amen po ba? Hindi po doon sa mga ginawa natin. Halimbawa, nag-donate ka ng 1 bilyon. Nagpatayo ka ng church. Pinagawa mo yung dike. Pero kulang sa semento. Hindi po yun ang pwedeng gawin ka ng matuwid. Wala pong mabuti sa atin. Ang Diyos lang po ang mabuti. Kaya yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kaya ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Ama. Amen po. Ano ang sabi pa dyan? Ano ba yung pangatlo? Yung shoes of the gospel of peace. Marami po sa atin ngayon, mahilig po tayo sa mga sapatos na naglalabasan. Di ba? Kapag bumili ka ng sapatos, ang gusto mo, yung fit na fit po sa paa mo. Yung bang pag naglakad ka, kakakanya, kasakit na ng bitis ko kasi gusto yun, masanting sapatos sa ini. Hindi ba? Kapag bumili ka ng sapatos, yung fit at yung komportable sa paa mo. Para pag nalakad ka, yan, kanyang maglakad. Tama po ba? Dito po, ano ang sabi diyan? Shoes of the gospel of peace. This represents stability and readiness. Ano ba yung klaseng shoes na yan? Ito po yung gospel. Ito po yung salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang siyang dala-dala mo, sabi diyan, ready ka. Meron kang pagkahanda. Handa ka. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, pupunta ka sa isang lugar o kahit saan, kung saan ka man mapadpad. Ready ka na i-share ang pag-ibig ng Diyos. Dapat alam mo, alam mo yung John 3:16, alam mong i-explain. Ready ka. Ano yung John 3:16? Yan yung pagmamahal ng Ama sa sanglibutan
na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang anak. Sino yung anak niya yan? Si Jesucristo. Na kung sino man ang sasampalataya, maniniwala. Kanino? Kay Jesus. Hindi siya mapapahamak kung hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat yung John 3:16 na yan, alam mo, ready ka. Ano po? Na i-share po yan. It gives you the firm footing needed, sabi po dyan, to stay calm and move forward with the good news. Natural po, kung eksakto, komportable yung sapatos mo, merong ano po yan. Sabi dyan, stay calm and move forward with good news. Ano po? Ano pa po ang sabi? Even in rugged or difficult situation. Kapag maganda yung ano mo, yung sapatos mo, kahit na mag-hiking ka po, kahit na po umakyat ka pa sa mga bundok, kung talagang tama yung sapatos na suot-suot mo, ano po, hindi masusugat, ano po, ang paa mo. Magiging magaan yan. Ano po. Kaya nga po, ano sabi, shoes of the gospel. Ano po, ang shoes mo, ready ka na dalhin ang mabuting balita kahit saan. Amen po ba? Ano po yung pang-apat? Yung shield of faith. This is your first line of defense. Yung shield of faith po, yan po yung nakikita natin na kapag nakikipag-away po sila, nakikipaglaban, yan po yung ginagamit nilang panangga. Po, mabayat na po rin. Basta-basta nga kaya rin. Kaya nga makikita ninyo yung mga una po mga sundalo nun, muskulado na eh. Po, maskulado talaga sila, kaya mabibigat po yan. Yan po yung shield of faith. This is your first line of defense. It involves active trust in God's promises. Ito po yung talagang naniniwala ka, pinagkakatiwalaan mo. Ano po ang sabi dyan? Doon sa mga pangako ng ating Panginoong Jesus, which intercept and extinguishes the doubts and temptation, flaming darts thrown at you. Pag sinabi ng kaaway sa iyo, nakamangkinayap eh. Ali, dapat po, sabihin natin, it is written. Satan, makiramdam ka. Sa Isaiah chapter 53 verse 5, ang sabi doon, by His wounds, by His stripes, we are healed. I am healed. Amen po ba? Kahit na ano pong ipana sa iyo, sirain yung pananampalataya mo, hindi kayang sirain yan. Bakit? Dahil meron kang panangga. Sinasangga mo sila. Ano po? Ng salita ng Diyos. Kung papansinin po ninyo yan, isa lang po ang pinagmumulan yan. Ano po? Pansinin po ninyo. Ano naman yung panglima? Helmet of salvation. This protects your mind. Ano po? Ito rin po itong helmet of salvation. Tingnan po ninyo yung mga kapulisan po natin. Kapag pumupunta po sila sa rally, ano ang suot nila? Hindi po yung sombrero nilang magaganda. Kung hindi po helmet. Ano po? Meron din po silang shield. Ano po? Yung pangkontra po nila. Ano, kabayat na palareta. Yan minsan po at Chuko 174 ating mag-donate. Pepa, de po ka na ako. Nung iya ka pala mag-wage. Nung iya ka, may man pala abot maluwat na makanyan. Kabayat na palareta. Ang bibigat pala. Na ano. Kaya dapat nga, matipuno ka eh. Dapat talagang malakas ka. Ano po? Dito po, ang nagbibigay ng lakas, ano po, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Para po mapaglabanan po natin. Kaya nga po itong helmet of salvation, this protects your mind. Dito po kasi yung battleground. It provides the security and assurance of your identity in Christ, preventing the enemy from attacking your thoughts with fear or hopelessness. Kaya kung ano po, pinapasok ka na, nilalagay ng kaaway yung pong fear sa ating kaisipan. Ano ba yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan linggo? Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? God has not given us the spirit of fear and timidity, but of, ano po yan? Spirit of, ano yan? Power, love, and self-discipline. Ano po? Dapat po, natatandaan po natin yan. Para yan po ang ginagamit natin sa kaaway. Yan po yung helmet. Ano po? Helmet of salvation po natin. Ano po naman po yung pang-anim? Yung sword of the Spirit. This is your offensive weapon. Ano po?
Ito po yung, the Word of God, it is used to strike back against enemy by speaking and applying specific scriptures to counteract his attack. Counter, ano po yan? Act. Ano po? Paano ba natin ika-counteract? Paano natin lalabanan? Ano po? Yang mga binabato ng kaaway po sa atin. Dapat po marami tayong alam. Ano po? Sa salita po ng ating Panginoon. Naibigay din po na halimbawa, dapat yung John 11:35 nga ba yan? Ano po, alam po ninyo yon yung John 11:35? Ne po, ano yan ito? Jesus wept. Ne po, 2 words. Ano po, Jesus wept. Dapat marami po tayong alam sa salita po ng ating Panginoon. Yan po yung mga weapon po natin eh. Amen po ba? Kaya napaka ano po yung Joshua 1:8 eh. Ano po, talagang eksakto po yan. Dapat minemeditate po natin. Pagmasdan po ninyo yan. Kapag tayo po ay nagising sa umaga bilang mga mananampalataya, nagkulang po tayo, hindi tayo nakapanalangin. Ano po yung nangyayari? Chain reaction na po yan. Namin Facebook, biglat na yung Facebook. 5,000 ka. Oto, mag-init ka na nga ng tubig. Para makapagkape na tayo, para makapag-almusal na tayo. O tilawa na, amuhi kayo. Siguradong may pabalang na salita na yan. Bakit? Kasi nagising ka, hindi mo naman inuna yung pananalangin, yung pagpapasalamat sa Diyos eh. Chain reaction na po yan. Domino effect na po yan. Sunod-sunod na po yan. Pero ano po ang sabi dyan? Yung sword of the Spirit, ito po yung offensive weapon po natin, yung Word of God. Kaya nga, dapat pagkagising natin, magpasalamat ka sa Diyos. Ano po, magbasa ka na ng salita ng Diyos. Sigurado po yan, payapa lahat. Sabi nga po nung isa kong kanina, CU members, sabi niya, siya maliit at malaking bagay, kinukonsultan niya sa Diyos yan. Pagkagising niya sa umaga, Lord, magpasalamat na yan. Kaya ba't din ang salita na ng Ginoo. Alam po ninyo, sabi niya, may gagawin ako, pero advance na po na ginawa o binigay ng Diyos yung pamamaraan. Totoo po yun. Kaya nga, pag gagawin mo ang isang bagay, sandali lang eh. O saguli, ayari ke? Paano naman? Inuna mo kasi ang Diyos eh. Pinrayorte mo siya. Ito po, yung kasi ang kaaway talagang gagawin niya po, yung pagkagising mo, karamihan po siguro, yung cellphone ka agad ang kinukuha, pagkagising eh. Mabuti pa yung cellphone, katabi pa natutulog. Pero yung Bible, ang layo, nasa kusina. Real talk, tamo mo po. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Tama po ba? Ganyan po yung tunay na nangyayari po sa buhay po natin. Pero, kapag wala kang Word of God, ano po yung pag-uupensa mo sa kaaway? Wala. Diyan po, sword eh. Baka yung sa iyo, toothpick. Satanas naman kabayin kaya. Kanyang-kanya na nakamoy Pero ika toothpick, ka man makalapit kayo Toothpick kaya. Pero, kailangan po natin ang Word of God. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, pagmasdan po ninyo lahat yan. Saan tayo pumupunta? Saan tayo patungo? Word of God pa rin po. Meron pa pong pinaka-importante na sandata po natin. Yung panghuli po. Yung prayer, the power source. Ang prayer po. While not, sabi po dyan, a physical piece of armor, sabi po dyan, verse 18 shows that constant prayer is how you activate and maintain the armor, keeping you connected to God's strength. Yung activate po, dito yung mag-ignite, magsisindi. Magme-maintain, papanatilihan niya po yan. Alam po ninyo, sino po naniniwala sa power ng prayer? Matindi po.
yung power of prayer. Ako po, every time nalalabas po ako sa amin, pagsakay ko po, bago ko po i-switch on yung ignition po nung aking BMW, tapos tricycle ko. Kaya po, kay Lord, maikli lang po na prayer. Lord, yung pong protection po ninyo, yung pag-iingat po ninyo, yung banal na dugo po ninyo, ang magpuprotekta sa akin. Even po yung aming tahanang ito. Ano po? At saka sa akin pong pagpunta sa church, lahat po ng aking dadaanan, Lord, humihingi po ako ng favor. Kahit po saan ako pumunta, kahit saan po kami pumunta, na ano. Bakit po? Powerful po ang prayer. Powerful po ang prayer. Kaya nga, dito po natin makikita kapag pananalangin ka, ano po, meron talagang protection. Kung ano yung hiningi mo, kung ano yung prayer request mo, hindi pwedeng hindi yan sasagutin ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, yung prayer daw po ng righteous na tao is more, powerful and effective. Kaya ang kaaway, ayaw niya tayong manalangin Dahil kapag nanalangin na po, lumuhod na ang isang mananampalataya, nanginginig na ang kaaway. Ayaw niya nang nakikita na nakaluhod tayo at nakikipagniig tayo sa ating Panginoong Yesus. Dahil alam niya, mawawalan siya ng kapangyarihan sa buhay po natin. Amen po. Last, we must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, stand together with the family of believers. Alam po ba ninyo, tayong mga mananampalataya, bawal po sa atin yung nagsosolo. Kung meron po tayong kasabihan, no man is an island. Sa mga Kristiyano po, wala rin po dapat nag-iisa. Bakit po? Balik po tayo doon sa mga leon na napapanood ko po. Sino yung sinisila ng leon? Yung bang malalakas? Yung mga malalaki? O yung mahihina na maliliit? Kapag yan po, nagmamasid ng ganyan, may grupo pong leon yan, tapos meron po, meron silang maliliit na anak. Tinitignan po nila yan. Kapag nalayo po, itong mga anak ng mga leon na ito, ang gagawin nila, susunggaban po nila kaagad. Pagkatas, tatakbo na yan. Ganyan po tayo, tayong mga mananampalataya. Talaga pong pinagmamasdan po tayo ng kaaway. Matyaga po yan. Lalong-lalo na po pag dumadanas po tayo ng mga pagsubok, mga problema sa buhay po natin. No? Meron po sa panahon na yung ating pananampalataya dahil dun sa tindi po ng problema at pagsubok, para bang nanlalamig ka. Mabigat na mabigat yung katawan mo. Sabi ng kaaway, huwag ka munang fellowship. Kaya nakapa mo, magmuni-muni nakapa mo. Ingay na. Mo balo, ditak-ditak, pakiramdaman me pala, wapen, kininako pa mo. At saka po to, ayala tadarening kayabi ako, ating kong problema. No. Alam po ninyo, marami na pong nagpatotoo. Dito po sa ating Calvary Umpukan, dito po sa CU po natin, yung small group po natin. Marami po yung may problema, may pagsubok sa buhay, nanghihina sila. Pero kapag sila po ay dumadalo sa mga CU, at nailalabas po nila kung ano yung mga nangyayari sa buhay nila. Ito naman pong mga kasamahan na ito. Dahil marami po sa kanila yung bang matatag na sa pananampalataya, naranasan na nila kung ano yung naranasan itong kapatid nating ito, na isi-share nila kung paano sila nagtagumpay sa ganoong mga problema doon sa mga pagsubok na yon. Itong kapatid natin na malungkot na dumating, nung marinig niya ang salita ng Diyos at sa yung word of encouragement nitong mga kapwa niya na nasa siyo, lumabas siya na maaliwalas ang kanyang mukha. Naging magaan ang kanyang pakiramdam. Ano ba ang sabi po ng salita ng Diyos? Sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Sabi, 2 people are better off than one. Mas mabuti raw po yung 2 tao kesa sa isa.
Bakit po? For they can help each other succeed. Ano po? Hindi ba? Kung ako lang po mag-isa, naglalakad po ako. Pagkatapos, natisod po ako. Sino pong tutulong sa akin? Ako lang mag-isa. Di ba ang gagawin ko? Itatayo ko yung sarili ko. Pero kung grabe po yung nangyari sa akin, hindi ko na maitatayo ang aking sarili. Pero kung dalawa kami, meron po akong kasama, nadapa po ako ng ganyan, hindi ba may tutulong sa akin? May magbubuhat po sa akin? Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kung nag-iisa ka lang, kung ikaw ay bumagsak, nadapa ka, wala pong tutulong sa iyo. Kaya nga po, ano ang sabi ng 11? Likewise, two people lying close together can keep each other warm. Ito po, naranasan na nila ito. Doon na po sa kapanahunan nila, natural po kapag may snow, nasa disyerto sila, nakikipaglaban po sila. Totoo po yan. Kung dalawa kayo, pwede po, na pag nagdikit po kayo ng ganyan, maiinitan yung inyong mga katawan. Kesa doon sa ikaw lang po mag-isa. Naranasan ko rin po ito eh. Yung bang nasa Australia ako, snow po. Talagang maski maka-heater na ka, yung lamig po, sumisiksik sa buto. Anang kasakit. Mo balo makanano ka mamaluktot. Ingkay na. O siyempre, ikan dili. Kasiping mo rin ulunan. Panakap mo lang rin. Maski no ka rin. Pero dito po, sinasabi dito, kung dalawa kayo, pwede kayong magtulungan. Ano po? Ano po ang sabi po dito? Sa verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Three or even better, for a triple braided cord is not easily broken. Kaya nga po yung makikita natin dyan, yung pakikipaglaban noong una. Pag dalawa na lang sila, talikuran sila. Ano po? Yung nasa likuran mo, na kasama mo, nakikita niya yung nasa likuran mo. Ikaw naman, nakikita mo yung nasa likuran niya. Kaya umiikot kayo ng ganyan. Kaya hindi naman kaagad-agad makakaatake ang kaaway. Makakalaban pa kayo. At doon po sa panghuli, three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Nakakita na ho ba kayo yung lubid? Na yung, anong tawag nito? Nakalimutan ko. Yung ginagamit mo sa mga umaakyat sa mga bundok. Ano po, yung mga nag-hiking. Yung iba po, nylon. Pagkatapos, ang dami pong naka-braided sila. Alam po ninyo, yung isa lang nun, nung nasa Australia po kami, kasi lineman po ako nun, dinemonstrate po sa amin. Yung isang, anong tawag nito? Kasi po marami yan eh. Parang sinulid lang po yun. Kayang-kaya niyang buhatin ang isang tao na ang bigat niya po ay 180 pounds. Ano po, kayang-kaya niya. Ano po, isa lang po yun. Pero pag dalawa, tatlo, lalong mas matibay. Pero ganyan po kakapal yun. Kaya dito po sa atin, mahal, doon lang po. Parang ano lang yan eh. Sa Australia. Kaya dito po, ano ko po sa aking kaisipan, pinaisip lang po ng Holy Spirit. A triple braided cord, is not easily broken. Totoo po ito. Kung tayo po magkakasama, halimbawa, sa siyo po natin, hindi ba yung iba po o karamihan po sa atin, pag-prayo ko, kasi ating kong pagdalanan makanyan. Pag-pray yung family ko, pag-pray yung asawa ko, masakit siya. Pag-pray yung anak ko, pag-pray kaya, Tapos, corporate po yan, prayer. Ang kaaway po, nanginginig na doon. Pambira, Rene, mga dino naman nabiyabi, o yan, masambot na kanyan. Ingay na po. Ganyan po katindi yung panalangin po. Ganyan po yung katindi kapag tayo po ay sama-sama po, nagkakaisa po tayo. Amen po ba? Kaya po sa mga Kristiyano, wala pong Lone Ranger. Po, tandaan po ninyo, kapag Lone Ranger ka, kaagad-agad po, kayang-kaya kang silain ng kaaway. Kaya sa James chapter 5 verse 16,
Ano po ang sabi? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Pwede pong pakisigaw nga ninyo. Pakisabi nga po ninyo. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yan ang ayaw na ayaw po ng kaaway na ginagawa po natin. Pero pag tayo po ay madalanginin, mapanalangin, ano po, tayo mismo nararanasan po natin yan kung gaano po tayo ka-powerful. Ano po. Sabi ko nga po, si Joseph, hindi po basta-basta na natalikuran niya yung asawa ni Potiphar. Si Joseph, meron po siyang intimate relationship sa ating Panginoong, sa Yahweh, kay Yahweh, sa kanyang Diyos, sa ating Diyos. Ano po? Lagi po yung nakikipagniig sa ating Panginoon Jesus. Kaya nagawa niya na talikuran yung napakaganda, napakabangong asawa ni Potiphar na nanunukso sa kanya araw-araw. Tinalikuran niya. Kaya nga po, resist. Ano po, hindi mo sasabihin sa tukso, o tukso, layuan mo ako. Hindi ang tukso ang lalayo. Ikaw ang lumayo. Ano po? Dahil ang tukso hindi lalayo sa iyo. Ang purpose niyan, para tuksuhin ka, lalayo ba sa iyo? Hindi. Ikaw ang lumayo. Kaya nga, kapag ikaw ay mapanalanginin, ano po, hindi pwedeng hindi mo madidiscern ka agad yung boses ng banal na Espiritu. Alam na alam mo yan. Ano? O anak, huwag mo nang gawin yan. Umalis ka na. Lumayo ka na dyan. O huwag ka nang tutuloy dyan. Ano po? Naranasan na ho ba ninyo yon? Yung bang hindi mapakali yung katawan mo, gusto mo dumaan dito, pero para bang ang katawan mo, dinadala ka dito ka dadaan. Noong sumunod ka, dito ka dumaan, may nangyari palang hindi maganda ron. Why? Istuyapin. Lord, salamat po. Yan yung protection po. Ano po? Yan po yung kapag may nananalangin. Alam po ba ninyo, tayong lahat dito, bakit tayo naririto? Meron po nanalangin sa atin. May nananalangin po sa atin. Para ikaw ay maging matibay, ano po, siguradong merong nananalangin sa iyo. Yung kasiyo mo, ito pong buong kongregasyon na ito. Kaya nga po dapat pag nananalangin tayo, hindi po yung pangsarili natin Dapat inaalala rin po natin yung mga kapatiran po natin dito sa Calvary Temple Philippines Incorporated. At hindi lang po yan, lahat po ng mga mananampalataya. Inaalala natin sila sa ating panalangin po. Amen po. Saan na po ba tayo? Ano po? Yung James chapter 5 verse 16, ano po? Ang prayer po ng righteous person is powerful and effective. Ano po? Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, and in this way you fulfill the law of Christ. Carry each other's burden. Sa siyo din po natin, o sa kabuuan po ng bahay-sambahan na ito, ito po, nararanasan po natin ito. Ano po, kapag meron pong nangyayari, merong karamdaman, ano po, yung mga member po sa church, even sa mga siyo po natin, pinapanalangin po natin yan. At hindi lang po natin pinapanalangin yan. Tinutulungan din po natin financially. Ano po, para yung kabigatan nung kapatid natin, nababawasan po. At nakikita nila na totoo buhay yung Diyos po natin sa Calvary Temple. Amen. Stand together with the family of believers. Kapag nanghihina po kayo, wag po ninyong gagawin na hihiwalay kayo. O ilalayo ninyo yung sarili ninyo sa mga kapatid po natin o sa mga siyo po ninyo. Wag po ninyong gagawin yon. Ano po? Dahil pag ginawa po ninyo yan, alam po niyo yung nagmamasid sa inyo. Na natsagang-tsagang nagmamasid sa atin po ang demonyo. Sigurado, sisilain ka kaagad niyan, dadakmain ka niya kaagad. Hindi ka na niya pakakawalan. Pero kung ikaw, kahit na ganito yung nararamdaman mo, ano po, pinilit mo pa rin, humingi ka pa rin ng kalakasan sa ating Panginoon. Lord, maski makanini po, kahit na ganito po yung aking nararamdaman, yung sitwasyon ko, mag-a-attend po ako ng siyo ko, bigyan po ninyo ako ng kalakasan. Ano po?
sigurado paglabas mo doon sa siyon ninyong yon, pag uwi mo, iba ka na malakas ka. Amen po ba? Okay, tayo po ay mag-review to fight against the enemy. Be aware of spiritual battles every day. Equip yourself with spiritual armor of God. Stand together with the family of believers. Last verse, Isaiah 54:17. Very familiar na verse po ito sa atin. Alam po natin ito. Lagi po natin naririnig. At sabi po dyan, no weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ito po yung ultimate assurance. No weapon. Wala pong mga armas, sandata ang kaaway na pwede pong magtagumpay sa atin, na pwede niyang gamitin sa atin. Ang sabi po diyan, every tongue which rises against us in judgment shall be condemned. Ano man po yung mga pinagsasabi sa iyo, ano man yung weapon ng kaaway na yan, na binigkas sa iyo na hindi maganda, tandaan po ninyo, hindi magtatagumpay yan. Bakit? Dahil isa kang tapat na anak ng Diyos. Alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung sinasabi ng kaaway, ikaw ay makasalanan. Noon yun, Satanas, hindi na ako makasalanan. Pinatawad na ako, hinugasan na ako ng banal na dugo ng aking Panginoon Jesus. Righteous na ako, matuwid ako. Dapat alam po natin yung sinasagot po natin sa ating kaaway. Kaya nga sabi, this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me. At yung katuwiran nila ay saan galing po? Sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ito po ang lagi nating tandaan, mailagay po sa ating kaisipan. Araw-araw po, dapat tayong lumaban. Dapat po nating labanan ang kaaway. Alam po ninyo, we are more than conquerors. We are victorious. Noon pa man po, more than conqueror na tayo. Higit pa tayo doon sa mga nanalo. We are victorious. Bakit? Dahil kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya po doon sa krus ng Kalbaryo, Tetelestai, it is finished. Tinapos na po lahat ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po tayo ay matagumpay na. Kailangan lang po natin, angkinin po natin yan. Amen po. Okay, tayo pong lahat ay tatanggap po ng banal na hapunan. At sa gabi pong ito, suriin po natin yung ating mga puso. Tingnan po natin yung ating mga puso. Habang tayo po ay pinagsisilba ng ating mga communion ushers at inaawitan po tayo ng mga praise and worship po natin na team, tingnan po natin ang ating puso. Gaano ba tayo lumalaban sa kaaway? Sa araw-araw po.